Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Numeral number 1 pa lang, pero naka-isang oras na tayo. So that's 14 definition. I-rehearse ko lang ulit to. Anong uri mga definition yung ating pong nabanggit? Baka may na-stay po sa inyong uri ng definition. Pwede naman pong i-type nyo sa comment section kung ano yung natirang definition. Baka sa 14, wala kahit isa. Anong definition po yung nag-stay sa isip natin? Biblical definition, yun yung pinakamadali, Pastor. Biblical definition. Basta definition, hindi naman pwedeng ganun. Kung gusto mo talagang lumalim at magkaroon ng mas maraming kaalaman, sinishare ko nga sa inyo to. Number 1, etymological definition. Yun yung define kung saan talaga galing yung salitang ginagamit natin, whether anong country yan or ancient na ano. Hindi naman lahat Hebrew at saka Greek, di ba? So, ikalawa, yung lexical, yun na yung Hebrew at Greek, using the Bible. Stipulative definition, kung ano yung context, precising definition, then kung ano yung context, yung nagpipili. Theoretical definition, para to sa mga theoretical lang, but isinama ko lang din dito because kasama to sa 14 ways how I define words. Operational definition, yun yung mga operational diyang madalas na usage or norms na tinatawag, pero sometimes even it is not biblical, nagagamit siya, misused. Ostensive definition, extensional, intentional, synonymous, and yung own definition natin. So ngayon, bakit kailangan natin naman kasi pag-aralan yung mga eschatology niyan, Pastor? Yung mga bagaganap dyan sa mga eschatology niyan, Pastor? Importante ba yan? Opo. So may mga divine direction, bakit naman kasi kailangan natin? Para alam naman natin yung direction at papuntahan natin. Sabi nga ng isang book na nabasa ko, there are 5 great questions ang tao. Una, where am I came from? Saan ako galing? So, kailangan alamin natin yung ugat natin. Dalawa, why am I here? Bakit ako naririto? So, malalaman mo yung purpose natin. At yung huli doon sa 5 yon ay saan ako patutungo? O where am I going? Kasi pag wala kang patutunguhan, walang goal, walang purpose, ay bali, wala. Para saan pa yung existence natin, di ba? So, everything that exists ay may purpose. Every circumstance that came into our life, mga nangyayari sa atin, may purpose. So, dun tayo nagkakaroon ng direction. Why we need to study Bible prophecy? At ito ay ginawa kong 7 letter D para madali nating matandaan. Meron din ako ditong book, Charting the End Times. Ito. Meron din siyang Why Need Study Biblical Prophecy. Ayan. Why Christians Should Study Biblical Prophecy. Pero hindi ko siya ginaya. Kumbaga, gumawa ko ng sarili kong alliterated na definition. 7D. Pero maganda rin gamitin nga reference. I will read some from here na rin. Para makapag-share din ng ibang knowledge. So 7D. Start muna. Babasahin ko muna itong introduction ko. Ito yung nakalagay sa book sa English. May Tagalog. Mas medyo humorous yung book natin na Tagalog para hindi nakakaantok. Masyadong seryoso yung ibang pag sinabi eschatology, sobrang seryoso. So, have you ever wondered what the future holds? Well, the Bible prophecy is like God's ultimate roadmap. Parang roadmap to. Roadmap for what's to come. Pero, no detours. No wrong turns. Walang U-turn din. Kung saan patutungo, talagang doon na tayo. Just a clear path to His eternal purpose. So, think of it as a divine GPS. Yung Google Map, hindi divine yun eh. May nakita ako, grabe, kawawa naman. Dinala siya ni Google Map sa hindi tapos na kalsada. Tulay, na antas-taas, putol. Doon siya nilagay ni Google Map. Ayun, laglag siya, patay. Parang ako din, nung papunta kami sa Manila, from Montalban, magkocross ako papuntang San Mateo. Sa bundok ako dinala kung saan-saan para kung
Para kami naglalakbay sa buwan. Bumalik ako sa sa Batasan Road. So, ayan. Tuloy tayo. Think of it as a divine GPS with fewer recalculation and way more guarantees. So this isn't just a sneak peek into the future. Hindi lang ito basta pasilip ng hinaharap. It is God's blueprint for life itself. Parang ito yung blueprint ng isang arkitekto na pag ginuhit niya, dapat zero. Walang lampas, walang kulang, saktong-sakto. Kung ano yung naiprinta, yun din yung makikita sa plano. So, ganun si Lord. Blueprint yan ng buhay, itong prophecy. And from understanding His plan for the world, to learning how we should live today, para alam natin kung ano i-react natin, ano ba yung talaga nangyayari sa atin, mababawasan yung ating isip. So, yun yung maganda, no? Yun yung dahilan. So, prophecy shapes our present with hope of tomorrow. At napakaganda yung salitang yun. So, get ready to embark on a journey through prophecy. That's not just how predicting the end. Hindi ito hula-hula lang na pag hulang mintis. No. It is about living with purpose, perspective, and divine direction. In here and now, so, to the future. So, baklap, this isn't just about the future. It's all about how the future shape our present. Para mabago tayo ngayon, para mag-iba yung pananaw natin ngayon, pag-aaralan natin yung future. Pero hindi lang ito patungkol sa future, ito ay para din sa ngayon. Na maiba po yung ugali din natin. Saka baka may masyadong dogmatic sa atin. Ito yung magandang platform na pag-aralan natin ngayon. So here are the 7 reasons bakit kailangan nating mag-aral ng Bible prophecy. Why we have to learn or study Bible prophecy. Number 1, it's because of God's divine revelation. Or, God's sovereign plan is unveiled already through the Bible. Sabi nga sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, remember the former things of old, for I am God, and there's none else. I am God, and there's none like me, declaring the end from the beginning. From the ancient time, the things are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yun yung sovereignty. Dito sa word na ito talaga yung isang pagpapakita ng Lord na very sovereign siya. Yung kaya niya mapangyari kung ano yung kanyang pinlano. This is from the King James Version. Kaya, Bible prophecy is not just a glimpse of future. It is a clear demonstration of God's ultimate control over the history and future. Na pangalan mo nga, hindi ikaw nakapag-control sa pangalan mo, kahit yung birthday mo, di ba? So, that means, may maraming bagay na hindi talaga natin control. Pati nga kung panahon kung kailan tayo papaano, hindi natin control, di ba? Maliban sa mga nagpapakamatay. Pero merong gusto magpakamatay, nabubuhay pa rin naman sila. So, we don't have an ultimate control to the future, even sa ating past. So, from the beginning of creation hanggang sa final conclusion, God is not just a bystander na nakakatingin lang sa history ng tao na hindi ko na kayo papakialaman. So, merong pantheist, mga naniniwala kay God, pero hindi na siya nakialam after niya nag-create. Yun yung isang idea ng pantheism mga naniniwala din sila kay Lord, pero ganun yung uri ng kanilang mindset patungkol sa creation. So, hindi tayo ganun. Alam natin that God is the orchestrator of everything. Amen? He orchestrates everything. But, hindi naman pinapakialaman yung ating talagang will. Hindi naman ibig sabihin na wala ka ng will. Ano ba yung sa will sa Tagalog? Pati ba naman will, nakalimutan ko na. Wala kang sariling kalooban o sariling desisyon. Hindi, meron. Parang ganito, makinig kayo mabuti. Pag ang isang taong master niya ang chess sa lahat ng uri ng moves, halimbawa, millions of probability, alam niya lahat kung paano ang ways ng pagkapanalo. Because God already knows everything, di ba? Ngayon,
makipaglaro ka kay Lord ng chess, alam mo sa huli, matatalo ka pa rin eh. And God, kayang i-direct ni Lord yung way niya kung paano siyang manalo. Alam niyo yung mga matatalino sa chess, halimbawa, 3 moves, kaya mong paglaruan eh. Doon mo siya dadalhin sa gusto mo. Pero yung tao, hanggang 3 moves, 5 moves, 7 moves, 20 moves, si Lord, infinite. Kaya ganun na lang yung probability ng Lord na alam niya yung desisyon ng bawat tao and how can He intervene upon those decisions and paano niya tutulungan yung mga tao sa ganoon para matupad yung kanyang plano. 'Di ba? So, ganun ka-intricate ang utak ng Panginoon and hindi natin yun 100% na maiisip at maaarok. Walang makakaabot talaga ng 100% na ganun. Baka nga hindi pa tayo makaabot sa 10% o 5% ng karunungan ng Diyos. Paano niyang maihatid ang lahat in His sovereign plan, eh, 'di ba? Kahit sabihin natin na-unveil, na ipakita ng Lord kung paano yung pinaka-final, still, para sa atin, napapuzzle tayo doon. Kaya nga, tao tayo eh. Kasi pag alam na natin lahat, Diyos na rin tayo. Wala na tayong pinagkaiba sa Diyos. Kaya hindi talaga ibinigay ng Lord ang lahat sa atin. Kaya wala dapat nagmamalaki. Minsan, may konti lang tayo nalaman. Alam na natin, ganito pala ibig sabihin yun. Diba? Pinagmamalaki na natin, tas kung mag-correct naman tayo minsan, akala mo kung sinong sobrang talino na siya lang ang magaling, parang ganun. Yung iba kasi, di ba? Tapos parang yung, pag hindi naniwala sa kanya, sama-sama ng loob, ibablock na, or sasama na yung loob. Alam niyo yun, naka-apektuhan pati relationship. Dahil lang sa mga konting nalalaman. Lahat ng nalalaman po natin, wala pa sa dumi ng kuko ng alikabok. Sa kumpara sa sa karunungan talaga ng Diyos. So, lahat ng pinag-aaralan natin yun ay para lang sa kapurihan ng Panginoon. Para lalo tayong ma-inlove sa Kanya, makita natin yung plan and purpose ng Lord. And sabi nga sa Daniel 2:21, and He changed the times and seasons. He removed kings and set up kings. He gave wisdom to the wise and knowledge to them that know understanding. Diba? Kaya, napaka-sovereign ng Lord. He revealed Himself already through the nature. Imposibleng walang maniwalang may Diyos. Pero sometimes, kinukontra na lang ng atheists, bagamat alam nila na hindi pwedeng magkaroon ng creation na walang creator, na yung non-life, yung life ay magmumula lang sa non-life. How much more yung magsisimula sa wala. Diba? Yun yung paniniwala ng mga atheists and even scientists ngayon. Everything comes from nothing. Biblically, ganun din. Diba? Napag-aralan natin sa Genesis 1 na subject. So, every prophecies in Scripture provide us a roadmap that God revealed His grand plan na unveil yan through the Bible. For both individuals, for the church, and for the nations. May mga specific nations din siyang binanggit dyan eh. So, God's control over the ruler, itong nangyayari ngayon sa ating politiko, sa mga nailuklok na presidente ng US ngayon, tulad ni, yung current president, si Donald Trump. Si Lord daw ang naglagay dyan. Hindi natin pwedeng sisihin. Kahit gaano kasama yung taong tumayo ngayon, hindi natin alam ang plano ng Lord na bakit niya pinili. Diba? So, merong grand theme or grand plan talaga si Lord kung bakit nangyayari yun. Number 2, not only divine revelation yung prophecy na ina-unveil ni Lord para sa kanyang, masabi natin na sovereign talaga si Lord. Kaya niya mapangyari kahit imposible. Tignan mo, mangyayari yan. Yung mga nakalagay sa Bible, nakalagay dun sa Revelation, kulang 50 kilo or magli-50 kilo daw na isang tipak ng mga niebe yung magiging hail. Ganun kabigat. Hail, alam niyo yung hail, yung uulan ng yelo, pero instead na dibutil ng bigas o kaya kasing laki ng mga tennis ball, halos 50 kilo daw bigat ng isa ang babagsak. Nakalagay sa Bible yon. So, is it spiritual or literal?
Yan, next topic na lang natin yon. Pero nakalagay sa Bible, mangyayari talaga. Spiritual man yan, literal man yan. Nakalagay sa Bible. Number 2, direction. Bakit kailangan natin mag-aral ng eschatology? Para magkaroon tayo ng direction. Because living in the light of prophetic truth gives us talagang encouragement. Parang light. Living light, parang may enlighten ka. Ganun pala. Bumagsak ng tumaas ang bilihin. Alam mo kasi part yan ng introduction ng last days. Diba? At kung ang tribulation ay, halimbawa, may mga taong post-tribulationist, hindi sila naniniwala sa rapture, na ito na yung paghihirap ngayon. So, nakatulong din sa kanila na lalong magtiwala sa Panginoon. Sa mga naniniwala naman sa rapture, mas nakatulong din sa atin na magbalik loob na kayo, baka di kayo makasama. So, ano man view yon, nakikita natin may light and direction patungo sa Panginoon. Diba? Prophecy doesn't just inform us from what is coming. It also guides us how we live today. We will understand what God had promised for the future, kung paanong tutulungan ng believers, diba? With purpose, perspective, and hope, kung anong nais ng Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians 5:4-6, But ye, brethren, are not in darkness. In that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor darkness. Therefore, let us not sleep as do others. Diba? But let us watch and be sober. Yon. Kaya wag daw tayong manatili daw tayong gising, wag daw mga tulog tulad ng ilan. Kasi ganito mga kapatid, makinig kayo. Yung 1 Thessalonians 5:4-6, yung mga natutulog na tinutukoy dyan, Christian din tong mga to, tulog lang eh. Buhay itong mga to, yun nga lang tulog. Halimbawa, yung Matthew chapter 24, 10 virgins. Yung 10 virgin naman lahat yun, pero yung lahat naman sila nakatulog, di ba? And yung 5 nga lang walang reservation, yung 5 meron. So ang ibig sabihin talaga dito ng tulog ay mga hindi gumagawa ng mabuti. Yan yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 na maliligtas nga sila pero wala silang reward. Kasi ang good works, pag hindi ka nakakakitaan ng mabuti, Kristiyano ka, talagang alam mo naman sa sarili mo na nagsiserve ko kay Lord. Pero sometimes parang mayroon ka mga bagay na hindi mo maalis. Nababawas yung good works natin dun, yung reward natin. Kasi ang good works, hindi naman para yan sa kaligtasan eh. Kapag hindi ka makitaan ng liwanag, that means tulog ka. Para kang ilaw na may bumbilya, may kuryente, pero hindi siya naka-switch on. Kaya hindi siya makakitaan ng ilaw or liwanag. Buhay, pero tulog. Kung bakit walang uhaw, bakit nauuhaw ba ang tulog? Bakit hindi yan nauuhaw sa Word of God? Bakit ang tulog ba nauuhaw? Hindi yan nagugutom, meron na bang gumising na ang sarap ng, ang himbing ng tulog niya, tas gumising siya, gutom ako? Walang ganun, di ba? Kaya maraming Kristiyano walang appetite sa Word of God, walang appetite sa prayer, mga tulog itong mga to. Kaya wag daw kayong tutulog-tulog, mga kapatid. Amen? Kailangan ipakita natin, gising tayo. Iba yung patay. So, yung patay at saka tulog, yung patay talagang patay sa spiritual. Wala talagang Yun yung mahirap i-judge eh. Kaya yun yung sinasabi ni Lord na kailangan makita ka o magkaroon ka ng identification or identity as a Christian. Kailangan kung asin ka, yung may alat. Kasi yung mukha ka lang asin, itatapon ka. Apakapakan ka lang sa lupa. Kasi hindi ka maihiwalay eh, kung Kristiyano ka ba talaga o hindi. Kaya maraming mga tao, ang hirap sila talagang maihiwalay. Ang sabi ni Lord, sa huling araw, bayaan mo na yung mga yan. Gagapasin na lang natin at ihiwalay yung mga tears sa wheat. Diba? Yun yung sabi ng Lord. Kaya sa loob ng church, 3 tao nandyan. Yung patay talaga, as in, nakiki-fellowship lang, pero hindi naman talaga converted. Ikalawa yung converted, pero hindi nakakitaan ng good works.
At saka yung ikatlo, yung gising. Yung gising, sila yung nag-shine. Sila yung kahit nasaktan minsan, ang heart nila ay magpatawad kahit ang sakit-sakit na, yung kahit hirap na hirap, gusto magbigay, kasi gusto talaga nila mag-shine eh. Yun yung mga shine. Kaya, hindi mo may isip na, wala, darating na si Lord, haharap tayo sa Kanya, anong daladala mo? Patay ang liwanag mo eh. Tulog ka kasi. Lahat naman tulog pero wala kang reserba. Ibig sabihin, hindi ka nakagawa ng mabuti. Kaya hindi lahat ng tao na maliligtas may reward. Okay? Sa langit, may rewardan dyan. Hindi naman pwedeng pantay-pantay lahat eh. Pantay-pantay pagdating kay Kristo sa kaligtasan. Pero paano yung effort? Bibilangin ng Lord ngayon yan. Hindi na bibilangin ni Lord lahat ng mga bad things na nagawa natin. Kasi bayad na yun eh. Your sins I'll remember no more. Binili na ng Lord yun, yung ng dugo niya. Ang babalansin na lang ni Lord, kung sa millennial reign or sa pagdating niya, paano tayo mapagkakatiwalaan? Sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Pag hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit, ay wala tayong makukuha, lalo na kung malaki. That's why, importante talaga na magkaroon na mag-aral ng eschatology para magising tayo. Lalo na yung mga tutulog-tulog, kailangan magising sila. Ano nang reward mo sa langit kapag kaganyan? Ligtas ka pero wala kang reward. Isa yun sa posibleng dahilan kung bakit may iiyak sa langit eh. 'Di ba? Na parang iiyak kasi walang reward. Anong langit yun pero babalik din dito sa lupa na nabibigyan ng reward depende kung gaano kalaki ang reward natin. So sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 12, sabi doon, seeing that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy? Sabi niya, looking for and hasting unto the coming of the Lord. So yan po yung mga, nagkwento na ako sa inyo. At check ko lang itong aking copy. So, yan yung ikalawa, direction. Ikatlo, tuloy na natin. Hanggang 10 o'clock lang ako. Meron pa akong 40 minutes. Sabihin na lang natin, 15 minutes para may question and answer tayo. Sa may mga tanong, mag-question kayo. Bakit kailangan tong eschatology or prophecy na pag-aralan? Para malaman natin, ma-discern natin kung totoo ba yung pinaniniwalaan natin o hindi. So, kung wala namang kinalaman sa salvation ng kaluluwa, okay lang, ang gawin natin, wag ka kaagad dogmatic na, ay hindi, ganito, eto na, sigurado na ako dito. Walang sigurado dito talaga. Hanggang nabubuhay ka sa mundo, wala pang sigurado dito. Isa lang ang sigurado, pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka. Na talagang taos puso mong tinanggap, no? Na merong bungang nakikita sa iyo. Kaya, yun lang ang sigurado, si Jesus Christ. Siya lang ang absolute na katotohanan. Pero yung sabihin mo na sigurado, walang 100%. Maaari magkamali tayong lahat. Mga kapatid, alam natin that the Bible is the sole authority. Pero dahil ang dami-dami nag-i-interpret dyan, no, di ba? Nahalo-halo na. Ang kailangan talaga natin discernment. Kung naka-angkor ba tayo sa katotohanan. Yung iba, mali-mali ang proseso ng pag-interpret. Mga kapatid, kaya nga meron tayong hermeneutics. Pag-aralan nyo yung hermeneutics natin, napakaganda yung subject. Libre lang po yun. Panoorin nyo po sa YouTube natin, YouTube channel. Mag-subscribe po kayo. Ito rin, may upload din po natin kung hindi nyo naabutan. Napakaganda po yung pinag-usapan natin, lalo na sa 14 definitions sa mga medyo na late na nanonood ngayon. At discernment talaga importante yan. Ang dami ring nag-enroll sa napakagandang alok na pre-theological class. O sino sa inyo ang biktima dito? Pre-theological study, sabi niyang ganyan. Ang alok, o pag-graduate, una sa Manila, ang susunod sa Korea na, pero magre-recruit ka rin ng mga mag-enroll. So, may mga ranking din sila. Pero sa huli, ang sasabihin nila, yun nga, ang second John, yung kanilang founder, tapos siya daw yung comforter sa John chapter 14 at saka 16. Biruin mo yun, na inangkin na niya na siya yung Holy Spirit. Kahit gaano kaganda ang turo,
Kahit sabihin mo hindi sila nang umaatake ng ibang katuruan. Kasi ang ganda ng atake nila, ang style nila eh. Love at saka unity. Oh. Yun lang talaga. Kahit i-persecute ka nila, okay lang yan. Mga parisi kasi yan, mga pareseyo. So, ang hirap mga kapatid. Sa ganung way, parang napakaamong tupa, pero sa loob, lobo pala, mga kapatid. Kaya ingat tayo dyan sa kumakalat na free Bible study na sinasabi. Ang kukulit nila sa group chat, sa mga Facebook group. Kung kayo ay admin ng mga Facebook group, advice ko sa inyo, personal na lang natin silang i-PM kung gusto natin silang ma-evangelize at i-correct. Pero para maingatan yung mga iba pang mga kapatiran na mahihina at saka wala pang ganong nalalaman na malalim, para maiwasan, alisin nyo na lang po sila doon. Yun ang isa sa importante. Di ba ang bulok na kamatis, para hindi na makahawa, tanggalin. Yun po ang isang Tas i-treat mo na lang mag-isa niya, baka sakaling makuha pa, di ba? So, discernment. Matthew 24:24 sabi doon, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, that they shall deceive the very elect." Ang masakit doon, ito kapatid. Ito masakit. Meron akong isang hinahangaan na theologian din siya. Ang galing-galing niya magturo sa Bible School, sa International School of Mission. Siya yung isang nadagit ng pre-theological class na yan, tas gumraduate din siya, kasama siya sa mga graduate. Ayun. Pinaglalaban na rin niya yung alam niyang tama, na nawala siya sa track talaga na Siyempre, pag naniwala ka sa ganong katuruan, naniwala ka na rin sa promise pastor nila na siya lang din yung nagtuturo ng totoo. Walang pinagkaiba sa ibang kulto. Diba? Manipulated ng isang tao. Mahirap yan. So, Jesus warned us that deception would increase talaga. And the solid understanding of prophecy help us recognize para ma-reject natin yung lies na yun. 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits. Kaya, yun nga sabi ko, huwag kayong mag-conclude agad na yung alam nyo, yan na yung final nyong alam na tama. Okay po? Pwede pang mabago yan. We are in a journey. Ang Biblia, kulang ang isang buong buhay natin para pag-aralan yan. Because many false prophets are gone out into the world. Kaya i-test mo muna. Okay po ba yon? Kaya tama yung salitang magsuri ka. Or be like, biblically, Berean. No? They search the scripture day and night. Talagang daily. So, praise God. Ika-4, discipleship. So, growing through God's prophetic word. Pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi lang puro basic. Part din ng discipleship na mag-aral tayo patungkol sa coming of the days. Kasi kung hindi, pag may bagong nalaman, yung mga dinidisciple mo na, totoo po ba sa hinaharap ganito, tapos ganyan. Pag naunahan ka nila, mas paniniwalaan nila yung bago sa kanilang doktrina, parang uhaw na uhaw sila. Kasi sila, pag may tanong, nasasagot nila, ikaw hindi. Alam mo kung bakit? Kasi hanggang ngayon, puro gatas pa rin ang kinakain natin. Sometimes, kailangan kumain din talaga tayo ng karne. Kaya nga sabi nila, kayo nga, dapat mga tagapagturo na kayo hanggang ngayon. Kayo pa rin yung pinapagatas. Di ba? So, kailangan po talaga yan na mag-grow tayo through the prophetic word of God. In Romans 15:4, whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Amen? So that we, though patience and comfort of the scripture, might have hope. So yun yung hugot natin, yung hope natin talaga. Yung mag-aral din ng salita ng Diyos. And 2 Peter 3:18, sabi niya doon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Kaya yung growth na yan, at saka yung knowledge, through our Lord Jesus Christ lang. By grace lang kung bakit tayo lumalago, mga kapatid. Bakit ang galing-galing ni ganyan? Grace lang ni Lord John. Bakit ang tali-talo niya na ganyan? Grace lang ni Lord John.
Bakit wala namang alam yan sa Bible dati? Ba't ang dami na niyang alam? Grace lang lahat yan ng Lord, mga kapatid. Hindi natin dapat aangkinin yung na tayo ang 100% na naging ganito tayo. So, grace lang ng Lord para sa glory ni Lord lang yun. And the call to grow, yung panawagan ng Panginoon para mag-grow ay importante. But grow in grace, sabi nga niya. Not only in knowledge, di ba? But in grace. Amen? Huwag ba aalisin yung grace? Kaya marami ako nakikitang medyo theologian na or nabigyan sila ng title na medyo mataas-taas pakinggan. Ayun. Pag hindi mo na sila natawag sa title nila, umiinit ang ulo. Sabi ko, parang yun nga parang pag hindi ka natawag na pastor, pag na-offend ka, baka title lang yung love mo. Yun, nakaka ng ego, pero bakit kasi may ego? Yun ang tanong 'di ba? Kailangan mag-grow din tayo diyan, mga kapatid. Hindi lang sa knowledge, no, but sa grace ng Lord. Grace ng Lord lang yun Whether tawagin kang kapatid, bro, sis, hindi ka dapat masasaktan. Kahit bishop ka, tawagin kang brother. Kahit doktor ka, tawagin kang kuya, ate. Walang issue dun. Mas eternal pa nga yung salitang brother at saka sister 'Di ba? Sa langit, tuloy-tuloy tayo magkakapatid, brother and sister. Yun ang title na eternal. Yung mga doktor, bishop, pastor, prophet, apostle. Pansamantala lang yan. Huwag natin mamahalin yung mga ganyang title. Hindi nga nakakayabang yung maraming title ka sa pader Mas nakaka-proud pa, brother ka, kasi magkakapatid tayo, isang ating ama. Amen po ba? Kaya huwag kayong masasaktan. Turuan yung mga puso nyo, mga kapatid, na pag hindi kayo natawag sa inyong pangalan or title nyo o position nyo, para kayong nahuhubaran ng buong pagkatao. Hindi ganon. Ego ang tawag dyan. Huwag natin mahalin yung title. Mahalin natin yung tupa. Amen po ba? Turuan din natin silang rumispeto. Oo, maganda yon. Pero tulungan din natin ang ating sarili. Baka masyado na tayong nakatuon sa sarili nating titulo. So, number 5, devotion. Kung bakit ang tao nakakapag-worship talaga na inspired sa Lord. Siyempre, biruin mo, no? Ang sarap kaya yung nag-worship ka, tas habang naghihintay ka, darating yung panahon na hindi mo na kailangang ipikit ang iyong mga mata para makita siya. Diba? Mata sa mata na sasamba ka sa Kanya. Napakasarap nun. So, when we understand God's promises through prophecy na balang araw, makikita mo siya, we will drawn into worship o for more worship talaga. Deep worship. As we reflect on the truths that He has revealed about the future, na sabi niya na darating siya, babalik siya, nai-stir up yung yung majesty ng Lord na grabe, nakakasabik. Gusto ko talagang ma-experience yung magtaas man ako ng kamay, nakikita niya ako ng literal, physical, di ba? Na mata sa mata kaming nagkakatitigan sa isa't isa. Alam niyo yun, na yung kapag meron kang nagugustuhang tao, o kaya nung nagka-crush ka pa lang bago mo nakilala yung misis mo, o kaya sa mga wala pang asawa dito, yung crush mo, ganun, gusto mo, pag nagkatitigan kayo, parang merong chemistry, di ba? Yung parang mula ulo hanggang pa, parang tinutunaw na ewan na ang sarap-sarap sa pakiramdam. How much more kung kay Lord mo na maranasan yan. Kung yan, nai-enjoy mo para sa tao at pansamantalayang nararamdaman na ito na pwedeng hindi mo pagkatiwalaan kasi deceitful ang feelings, how much more pag kay Lord. Diba? Pag kay Lord na, hindi deceitful yan. Totoong love na yan. Yun ang true love. Kaya, hanapin natin yung ganong feelings. Hindi lang dito sa lupa. Hanapin natin yung feelings na yon na kahit hindi pa natin siya nakikita ng literal, maramdaman natin yung ganong uri ng pagmamahal. Amen po ba? Revelation 19:10 sabi, "And I fell at His feet to worship Him. And He said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Amen, di ba?
Brethren, brother lang tayo. Parehas mo kong servant. Sabi nga ng angel eh. Angel pa yan, no? Ayaw magpa-worship. Ayaw niya ng title. So, ganun din dapat tayo. Mag-worship tayo kay Lord. The more na nakikita natin yung grand plan ng Panginoon. Katulad ni John. Nung sinulat niya ito, sobrang blessed niya na, grabe, ganito palang plano ng Lord. Pagdating sa Revelation 19, nakita niya na may babaeng ikakasal ang church. Doon sa lalaking ikakasal si Jesus Christ na ang kordero ng Diyos. Talagang nag-worship siya. Lumuhod pa siya sa harap ng anghel, which is, ay, wag mo akong luhuran. Ang Diyos ang luhuran mo. Nilalang din ako tulad mo. So, nakaka-bless. Psalms 145:13, Thy kingdom is an everlasting kingdom, and dominion endured throughout all generation. Yan ang talaga ng Lord eh, ang gusto niyang ipangalat, yung everlasting kingdom na yan. That's why si Jesus Christ, preach siya ng preach patungkol sa gospel of the kingdom of God. And yun yung gusto naman niya talagang establish, di ba? He will become the King of Kings and Lord of Lords. So yan yung devotion, number 5. Yung number 6 naman natin is yung defense. Siyempre, kapag na-discern mo na mali ang faith, and then, pag inatake naman yung faith mo, you have to defend. Ang tawag doon, apologetics, pag defending the faith ang tawag. So, prophecy as a pillar of apologetics. So, fulfilled prophecy is one of the strongest argument for the truth of Scripture. Hindi natin pwedeng masabi na, hindi totoong Bible. Ang dami talagang mga prophetic na nangyari sa Biblia. Meron lang yung, kailan na nakita ko, merong isang galing kay Cyrus, King Cyrus. Siya yung panahon na si Daniel ay nilaglag sa lion's den. So doon sa tablet na yun, para siyang isang beads na merong inscription. Nakalagay doon na lahat ng mga slaves ay papauwiin para i-restore ang kanilang temple. So, Cyrus yun panahon ni Cyrus. Di ba ganun ang ginawa ni Cyrus? Noong panahon na si Daniel ay, nakamkam na yung kaharian ng Babylonia, and then ang sumunod yung Medo-Persia, yun yung sumunod na kaharian. And then, yun na yung time din ni Nehemiah na nagpaalam siya, I think, kakontemporary niya si Hezekiah. And then, nagpaalam siya na i-rebuild ang temple. Pinayagan sila ni King Cyrus. And sa aklat ng Isaiah, talagang nabanggit din yung salitan na mayroong inanoint si Lord. I have anointed a King Cyrus. Sabi niyang ganun. Anoint talaga. Kaya, inanoint, pinili siya. Kaya, doon natin makikita na inanoint siya ng Lord para ibalik muli. Alam na ng Lord before pa lang sila ma-exile ng 70 years, alam na ng plano ni Lord at kilala na niya kung sino yung pipiliin niya para bumalik sila sa Jerusalem. So, ang tagal na nun, 1,500 years ago. Sabi natin 2,500 since ngayon. 500 years noon before Jesus Christ plus 2,000. So, yung palang ang daming mga pinapatunay sa Bible na kahit papel lang ito na nahukay sa ganito, bakit ka nagtitiwala sa isang papel na nahukay lang sa balon o kaya nahukay lang sa kuweba? Bakit hindi? Ang daming nagpapatunay at sumisigaw ang archaeological findings, itong church, di ba? Ang daming nagpapatunay na talagang kahit yung mangyayari sa hinaharap or nangyayari ngayon, it is biblical. Amen po ba? Sino ba namang hindi magtitiwala? Very trustful talaga at magiging loyal ka pagdating sa paniniwala sa Bible. Dahil talagang hindi nagmimintis Amen po ba? So we can defend our faith. So it is a strong argument yung fulfillment talaga ng prophecy. Yun nga lang pagkapanganak kay Jesus Christ di ba po? And sabi dito, Luke chapter 24:44, and he said unto them, These are the words which I spake unto you,
while I was with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in prophets and in Psalms concerning me. So, yun. Diba? Si Jesus Christ ang isa sa pinaka-greatest fulfillment and prophetic talaga na from Genesis 3:15 pa lang papunta sa panahon ni Jesus Christ. Grabe. Nakaka-inspire. Yun ang dahilan din kung bakit ako nag-aral. Hindi ko naman pinangarap magpastor. Pero na-inlove talaga ako sa Bible. Maybe, yung pagka-hook in ko sa pagbabasa ng Bible, ang nagdala sa akin sa platform na ito, maging pastor, maging Bible teacher, ng mahigit isang dekada until nakapag-start tayo ng online course, na ang burden ko lang ay tumulong na gumawa ng sermon outline. Doon lang din talaga nagsimula ito eh. Kung bakit nakahanap tayo ng mga kasama na mag-start ng church o ng mobile Bible school or online course. And SEC-registered tayo, kaya pwede tayong mag-release ng diploma. And praying, hopefully not long ago from now, kung hindi pa darating si Lord, ay pumasa tayo sa application sa CHED. So, yan yung defense natin. Isaiah 42 verse 9, sabi, "Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare, before they spring forth, I tell you of them." Kaya God's declaration of the future events is evidence of His sovereignty. Talagang napaka-sovereign ni Lord. Saka yung fulfilled prophecy, it strengthens our faith in the Bible. And last but not the least, pagkatapos nito, pwede po kayong mag-question. At bibigyan ko na lang kayo ng handouts para mabasa niyo yung susunod dito na ikatlo. Pero isi-share ko na rin yung patungkol sa kung paano tayo hindi maging masyadong dogmatic pagdating sa mga aral. Kapag medyo may nakakasalubong tayo sa mga aral-aral. So next, destiny. Yan ang isang dahilan. Bakit kailangan natin mag-aral ng prophecy? Because the hope for the believer's eternal future is our talagang na may destiny tayo. Yun talaga yung hope natin. Baliwala kung wala nang mangyayari. Sino pa magiging excited kung hindi darating si Lord, di ba? Parang pang dahilan ng fellowship natin? Nahanap ko yung tubig ko. Ayun. Natutuyaan na ako ng laway. Inom lang po ako. So, i-share po natin yung ating live. Kahilingan ko po na paki-share ang ating live. Maraming salamat po sa 40 na manonood. Kung mag-share tayo, mas dami pa po ito. Kung nag-share kayo ng ating live, mayroon kayong free workbook. Pag di kayo nag-share, hindi kayo makakahingi. Yan. Itong itinuturo ko na may mga blank pages siya. Ibibigay ko po sa inyo. Kung nag-share kayo. Sa mga hindi nag-share, sorry na lang. So, number 7, hope for the future. Siyempre, prophecy assures the believers of a glorious and future return of God's eternal kingdom. Yung talagang hindi na magwawakas, sabi nga doon. It provides hope even in the midst of suffering and reminding us that God's ultimate victory is secure. Sabi doon sa Revelation 21 verse 1 to 4, "And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband, and I heard a great voice of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away." So, ayan, praise the Lord. Diba? Napakaganda. Mawawala rin itong, kahit yung langit ngayon, hindi pa eternal yan. Kaya nga may sabi, new heaven
Akala natin yung langit ngayon, dyan sa langit, walang hanggan. Hindi pa walang hanggan yung langit ngayon. Meron pang new heaven, kapatid. May new heaven pa. Kaya importante mag-aral tayo ng eschatology po. Kaya doon natin malalaman at medyo makokorek po yung ating mga itinuturo kahit papaano. Hindi pa pala eternal yung heaven ngayon. May new heaven pa pala. Bakit ko sinasabing yung langit ngayon ay walang hanggan? Diba? Isipin nyo mabuti. Pag napunta ka sa langit, langit ka pupunta, bakit mawawala yung first heaven? Bakit may new heaven kung walang hanggan yung langit ngayon? Isip. May point o walang point? Kayo po, ewan ko kung, hindi ko na ipipilit, pero yun kasi ang sabi sa Bible. Diba po? Mawawala yung unang langit. Kalawang langit meron. Hanggang ilan ba kasi ang langit? Yun ang tanong. Para malaman natin din kung alin doon yung magwawakas at yung hindi magwawakas. So, depende. Next, 1 Peter chapter 3-4. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again into a lively hope. Lively hope. Alam niyo, sa lahat ng hope, ito lang ang lively. Ito lang yung buhay na pag-asa, kapatid. Yung si Jesus Christ na buhay at muling babalik. As in buhay. Ano yung maraming mga tao paasa. Hindi buhay yun na pag-asa. Yung sinasabi na, makakatikim ka ng scholarship. Pag nakakuha ka ng scholarship, kulang-kulang naman ibagkakaloob. Yung mga sa gobyerno, suporta ng gobyerno, kulang-kulang din naman. Babawasan nila mga patay na pag-asa yan. Hindi yan talaga ang pag-asa natin. Kahit yung education natin, pag nakatapos ako ng pag-aaral, ganito. Pati yung pag-asa mong yun, hindi rin buhay yun. Kasi maraming gumraduate, di naman yun ang kanilang trabaho Diba? Ang buhay lang talaga na pag-asa na binabanggit sa Bible, si Jesus Christ. Nung nabuhay siya maguli, at naghihintay tayo naman sa muli niyang pagbabalik. To an inheritance incorruptible. Yung mamanahin natin, so yun nga, sabi ko nga, good works, diba? May reward. So, ibig sabihin, may mana talaga. Yun na hindi nasisira. Inheritance incorruptible, undefiled, and that fade not away, reserved in heaven for you. Reserved. Praise the Lord. Alam mo, ang sarap nung salitang reserve Grabe, no? Reserve. Yung tipong, halimbawa, may karelasyon ka, kahit lumayo siya, alam mo na taken na siya, ang tawag doon, hindi na ako available, reserved na ako. Praise the Lord, di ba? Sarap. Yung may naka-reserve sa atin na ano man yung hinihiling natin ngayon, hindi man natin dito nakamtan, may naka-reserve sa atin. Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa. Patay na pag-asa lahat nandito sa mundo. Buhay ang pag-asa na hinihintay natin mula sa Panginoon. So, praise the Lord. At ito yung advice ko naman. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala.
karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na, sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan, sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa, sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na, sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay, sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi, para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri, sa kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan, sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa, sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.